sa bagong NLRC Rules of Procedure. Ito yung 2025 NLRC Rules. Ang isa sa mga tanong ng karamihan, lalo na yung mga complainants, kung saan daw ba dapat i-file ang kaso, no? Kasi ang lugar na kadalasang pinag-uusapan ay yung lugar na kung saan sila nagtatrabaho ba o saan sila nakatira. Kasi sa old rules natin, yung 2011 NLRC rules, ang venue doon nakalagay na kung saan ang workplace ng complainant. Pero sa 2025 NLRC rules, in-expand ito hindi lang sa workplace kundi pwede rin sa residence ng complainant. Ngayon, kung workplace man o residence, sino mamimili kung saan niya ipa-file, no? Ang sabi ng 2025 NLRC Rules of Procedure, option daw yun ng complainant kung saan niya ipa-file. So with that, kung iisipin mo, halimbawa sa Manila nagtatrabaho yung empleyado, si complainant, tapos nakatira naman siya sa Cebu. So kung magle-labor case siya, syempre kung terminated na siya sa Manila, babalik siya ng Cebu. Under the 2011 rules, dapat mag-file lang siya sa Manila kasi yun ang workplace. Kung umuwi na siya ng Cebu, napaka-inconvenient sa kanya yon, dahil imagine mo yun, nasa Cebu siya tapos nasa Manila ang filing ng kaso, yung mga hearing, etc. Although syempre we're not saying na impossible kasi pwede ka naman mag-request ng video conference, still may possible objection agad si respondent sa ganon, kasi may right sila to object to the venue, no? But with the 2025 NLRC rules, pwede na siya ngayon mag-file sa Cebu kasi option nga niya kung Manila ba siya mag-file o sa Cebu na kung saan na siya nakatira. Ngayon, ang workplace, ang definition yan, alam naman natin ngayon na medyo pinalawak na. Ito yung kung saan ang empleyado naka-assign, kung saan siya babalik, kung after ma-temporary detail siya o ma-assign o ma-travel, doon siya bumabalik. Kung mga field personnel naman, kung saan sila bumabalik pagkatapos ng kanilang mga biyahe, mga field work, ganyan, ano. So yan ang kanilang workplace. Ngayon, yung mga empleyado na naka-work from home, syempre, ang alternative workplace ninyo yung kung saan naman kayo talaga considered na nagtatrabaho as a telecommuting worker or yung mga work from home arrangement ninyo. So yun ang inyong residence for that purpose or workplace kung titingnan natin. Kasi doon mo ngayon ibabase kung saan ka magpa-file ng labor case mo. Doon dapat yan sa regional arbitration branch na may jurisdiction sa kung saan ka nakatira o kung saan ka nagtatrabaho.